Napa one step forward and 3 steps back ang film singer na si Olivia Rodrigo nang balikan ang kanyang first time na pag-uwi sa Pilipinas. Sa special snippet, damang-dama raw ni Olivia na she's enough at love ng Philo Livies. May report si Von Aquino. Philo Livies, do you get deja vu? 2 months after ng successful God's World Tour Manila Star Show ng Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo. Binalikan niya ang kanyang memorable first trip sa Pilipinas. Shinare ni Olivia ang kanyang side trip sa Intramuros with her Pinoy dad. Always been on my bucket list. I've always wanted to come here for as long as I can remember. Ang kanilang father-daughter bonding, pagbabike. I'm just so happy to be here. It feels really awesome. Hindi rin mawawala sa kanyang fun trip ang Pinoy food trip. The Budo fight is ready, we say attack. Or we go... Of course, hindi makukumpleto ang meal kung walang... So basically, halo-halo is mix. My favorite dessert is halo-halo. Matapos ang masarap na meal, dumiretso rin si Olivia sa kanyang chosen charity para sa kanyang Silver Star Show. Dito napunta ang lahat ng kinita niya sa show. Those tickets support this incredible charity in the Philippines called Japaigo that champions women and girls' health. Thank you very much, Olivia, for this visit. We're really very much honored to have you with us. Bago ang show day, I'm a little nervous, but I'm so excited. It's gonna be so much fun. ramdam na ramdam daw niya ang love and support ng Pinoy fans sa labas pa lang ng arena. Pero matapos ang kanyang rock and roll on stage, naging emotional si Olivia. I was just thinking about my family the whole time. I don't know, it's just beautiful, and I'm so grateful. And I'm so grateful that everyone came, and it was so much fun. And I just feel like the luckiest girl that ever lived. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok. Thanks for watching. 24 oras. Only a few weeks to go at masisilayan na natin sa big screen ang bagong offering ng GMA Pictures at entry sa MMFF na Green Bones. Pero bago yan, sino-sino pa kaya ang makakasama ni Ruru Madrid at Dennis Trillo sa pelikula? Kilalanin natin sila sa chika ni Lars Santiago. Matapos umantig at kumurot sa puso ng marami ang 2023 Metro Manila Film Festival Best Picture na Firefly. May bagong handog ngayong Kapaskuhan ang creators nito. Yan ang Green Bones na official entry ng GMA Pictures sa 50th MMFF. Ang media conference kanina, pinangunahan ng lead stars na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Ipinakilala rin ang iba pang cast members, kabilang sina Iza Calzado, Alessandra De Rossi at Sofia Pablo. Kasama rin nila sa stage ang award-winning director nito na si Zig Dulay at ang mga sumulat ng screenplay na si National Artist Ricky Lee at GMA Public Affairs Senior AVP Ange Atienza. Halo-halo na raw ang nararamdamang emosyon ni na Dennis at Ruru. Sobrang inspired rin daw sila sa klase ng kanilang mga characters sa Green Bones. Very excited kasi sabi ko nga ito yung first ever MMFF project ko. Kasi meron din akong ginawang process na naghanap ako ng kakaibang scent or pabango na para pagka yun yung gamit kong pabango, nandun na agad ako sa character. Iniba ko rin yung the way ako magsalita, kumilos, tumayo. Parang yun yung hinanap ko sa pagbuo ng character. Doon naman sa character ko as Domingo Zamora, siyempre yung look, kailangan ibahin talaga yung look. Siguro naging challenge din na kung sa pulang araw nakita niyo ako doon nagsasalita ng Japanese, dito naman meron akong ibang lengguwahe na kailangan pag-aralan. Birthday gift kung ituring ni Ruru ang Green Bones. Kaya si Dennis may special pagbati para sa kanyang co-star. Nasa Grand Media Conference rin sina GMA Network Incorporated Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez.
GMA Public Affairs First Vice President at GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion. Dumalo rin si MMDA Chairman at MMFF Executive Chairman Don Artes. Well, nakita ko yung reception sa trailer pa lang. And kahit na paulit-ulit pinalabas, nakakakilabot siya talaga. But this I can promise, malayong maganda yung pelikula kaysa sa trailer. Yes. So talagang I'm very, very proud of this movie. Napakaganda. Very heartwarming. Yan nga, yung parang maganda siyang panoorin during Christmas time kasi may mapupulot ka talagang aral. Lar Santiago, updated sa showbiz happenings. Bagong love team na may undeniable chemistry ang dapat abangan sa GMA Prime. Yan ang My Ilonggo Girl na pagbibidahan ni Jillian Ward at Michael Sager. Makichika kay Lar Santiago. Excited na kinakabahan si Jillian Ward dahil sa bagong karakter na kanyang gagampanan para sa upcoming series na May Ilonggo Girl. After 2.5 years po sa Abot Kamay na Pangarap na lagi po akong umiiyak bilang si Dr. Annalyn. Dito naman po medyo mas fun lang po dito. Pero Tito Lar, challenging po pa rin siya for me kasi yung isa ko pong character may Ilonggo accent po siya. Sa series na rin matutuloy ang naudlot na pagla-love team nila ni Michael Sager sa Abot Kamay na Pangarap. Nag-pictorial na nga ang dalawa. Excited po ako kasi first time ko po magkakaroon ng parang love team talaga sa isang show. Kasi po yung dun sa Abot Kamay, yung mga ka-pair ko po na parang puro unexpected. Excited po ako. Siguro kasi iba yung chemistry na nasi-share namin when we're on set. So, I'm looking forward to this partnership. At dahil magka-love team, hindi maiiwasang i-ship sila ng mga manonood. Ready naman daw dito si Michael na very open sa kanyang admiration kay Jill. Iba talaga itsura niya in person, napakaganda. Siguro siya yung one of the artists na starstruck ako when I first met her. And what's crazy about Jill is napakabait niya. So yung personality niya, dagdag sa ganda niya yun na very welcoming. Dahil dyan, Michael, ililibre kita mamaya. Maraming salamat sa iyo. Ayun, I could say the same din po kay Michael kasi una sa lahat, mabait po si Michael. He also looks good. So ayun na, excited din po ako na maka-work po siya. Sa pagitan ng Abot Kamay na Pangarap at Ilonggo Girl, nakapag-recharge daw si Jillian. Pumunta ako ng Thailand with my friends and my family. So yun po, parang nakapagpahinga din naman, nakapag-recharge. Parang feel ko po na parang wala lang, carefree lang ako. Sa darating na Pasko, may isang gustong gawin si Jillian. Magta-try po ako magluto at aaralin ko talaga magluto kasi nakakahiya sa aking pamilya dahil ang mother side ko po mga Ilonggo, father side ko mga Kapampangan. Tapos ako po yung hindi marunong magluto. Gusto ko pong matuto magluto ng kare-kare, adobo, sisig. Lar Santiago, updated sa showbiz happening.